Maligayang pagdating sa From Sender PH. Dito, bawat kwento ay parang liham. May kirot, saya, aral at pag-asa. Sa liham ng buhay, kwento ng puso, marinig mo ang mga tunay na salaysay ng pag-ibig, pamilya, pagkakaibigan, pagkabigo at tagumpay. Ako si Miss M at samahan mo ako kung ikaw ay naghahanap ng pahinga, damayan o inspirasyon. Sama-sama natin pakinggan ang mga kwentong hindi kailanman naluma. Isang liham, isang kwento mula sa puso. Hi from Sender PH. Gusto ko lang pong i-share ang kwento ko. Hindi ko alam kung bakit, pero baka sakaling gumaan ang pakiramdam ko kahit papaano. Ako nga po pala si Trisha, di ko tunay na pangalan. 26 years old, tubong Bicol, at kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Dubai bilang accountant sa isang private company sa Alcus. Almost 2 years na po sana kaming mag-boyfriend ng ex ko. Siya po ay 28 years old, isang salesman sa isang sikat na mall dito rin sa Dubai. Nagkakilala kami sa pamamagitan ng common friends. Unang beses pa lang kaming nagkita, pero mabilis kaming nagkausap, nagkapalagayan ng loob, at nagpalitan ng Facebook account. Dumalas ang pag-uusap namin sa Messenger at ilang beses na kaming nagkita. Mga 5 dates siguro. At naging kami na. Masaya, pareho naming first time na magkaroon ng jowa sa abroad. Yung mga ex namin, lahat sa Pinas. Ako, siya yung pangatlo ko. Siya naman, ako raw yung panglima niya. Naging seryoso kami agad. After a year, nagsama na kami sa iisang accommodation. At that time, para sa amin, practical na rin yon. Magkasama sa araw-araw, sabay sa kainan, sabay umuwi. Akala ko, doon na talaga pupunta, sa panghabang buhay. Pero, gaya ng lahat ng kwento, may twist. Malapit na mag 2 years sa company niya ang boyfriend ko. Kaya may vacation leave siya, pabalik ng Pinas. Ako naman, hindi makauwi. Kasi yung supposed to be na ticket allowance ko, pinadala ko sa amin sa Bicol kasi inoperahan ng tatay ko sa appendix. Sakripisyo, pero okay lang. Basta alam kong may uuwi akong boyfriend pagbalik niya. Bago siya umuwi, namili kami ng mga pasalubong. Tuwang-tuwa siya. Inihatid ko pa nga siya sa airport. Naiyak pa nga ako habang paalis siya. Pero promise niya, araw-araw daw kaming mag-uusap. Noong una, oo, consistent pa rin siya sa calls and chats. Pero as the days passed, unti-unting nagbago. Naging busy daw siya sa mga lakad ng family, ng barkada. Naintindihan ko naman. Ayoko rin maging clingy. Pero napapansin ko, dumadalas na yung hindi man lang siya nagme-message buong araw. Tapos kung magkausap man kami, nauuwi pa sa away. Kasi ang daming lamig sa boses niya. 3 araw bago siya bumalik, excited na ako. Sinabi ko sa kanya sa chat na miss ko na siya. Ang reply lang niya, ako rin excited na. Wala nang kasunod. Hindi na tulad dati na may emoji, may sweet words, pero bingi ako sa signs. Iniisip ko lang, baka pagod siya. Baka hindi lang siya ngayon expressive. Dumating ang araw ng pagbabalik niya, sinundo ko siya sa airport, nakangiti ako, pero siya, hindi man lang ako hinalikan. Wala man lang yakap na mahigpit. Alam mo yung instinct ng babae? Yung kahit wala pang sinasabi, alam mong may mali. Pagdating sa accommodation, sabi niya matutulog muna siya kasi pagod daw siya. Ako naman, umupo lang at nag-scroll sa Facebook. Doon ako napatigil. May post siya, yung pabalik niya. May mga nag-comment. May isang babae, ibang salita ang gamit, parang Jabakano. Pero kahit hindi ko maintindihan lahat, nakita ko yung comment. Ang pogi mo naman, ingat lagi. Wala lang yung sa iba.
Pero dun sa babae, may kutob. At doon na ako nagdesisyon. Kinuha ko ang cellphone niya para i-check. Pero may password na. First time ever. Ginising ko siya. Sabi ko, buksan niya. Ayaw niya. Pero sabi ko, masasaktan man ako, gusto ko pa rin malaman ng totoo. At binuksan nga niya. Pagkakuha ng phone, diretso ako sa messenger. Doon ko nakita conversations nila ng ex niya sa Pilipinas. Nagkabalikan sila habang nasa bakasyon siya. Nagsasabihan na sila ng I love you, may mga pictures, may mga plano, may nangyari na rin sa kanila, at may mga promises din. Doon ko na-realize, ako pala ang naiwan habang siya bumalik sa dati. Hindi ko napigilang umiyak. Nangangatog ako habang binabasa lahat. Tanging nasabi ko lang, bakit? Ang sagot niya, mas masaya pala ako sa kanya. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Magkasama pa rin kami sa iisang bubong kahit tapos na ang lahat. Pero magkaibang kama na, magkaibang mundo. Tuwing narinig ko siyang nagbibideo call sa ex niya, na girlfriend na niya ngayon, lalabas na lang ako. Hindi ko kayang makita o marinig. Nagiinom ako gabi-gabi para makatulog. Nag-headset para hindi marinig yung mga boses nila. Sa umaga, babangon at magtatrabaho. Paulit-ulit. Wala akong masabihan. Wala akong pamilya dito. Ayoko mag-alala pa sila sa Pilipinas. Kaya sinarili ko ang sakit. Ngayon, 2 buwan na ang lumipas. Nakalipat na ako ng bagong accommodation. May bago na akong mga kaibigan. May ilang manliligaw, lalo ng mga ibang lahi. Pero hindi pa ako handa. Araw-araw ko pa rin siyang naiisip. Pero unti-unti, natututo akong ayusin ang sarili ko. Hindi pa man ako fully nakaka-move on, at least, hindi na ako durog gaya noon. Kaya sa mga kababayan ko dito sa abroad, lalo na sa mga babae, alagaan niyo ang sarili niyo. Huwag niyong ibigay ang buong puso niyo sa taong hindi kayo kayang panindigan. Yun lang po, Miss M. Maraming salamat kung mababasa niyo man ito. Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento mo, Tricia. Alam naming hindi madali ang ibukas ang puso, lalo na kapag sugatan ito. Sa bawat salitang sinulat mo, ramdam na ramdam namin ang bigat, ang sakit, at ang tapang mo. Hindi biro ang mapagdaanan ng mga ganitong klaseng pagkabigo, lalo na sa ibang bansa, kung saan wala kang masasandalan kundi ang sarili mong lakas. Isa kang patunay na kahit gaano kalalim ang sugat, may kababaihan pa rin na kayang tumayo, umalis sa relasyong hindi para sa kanila at piliing buuin ang sarili sa halip na maghintay na buuin ng iba. Maraming Tricia ang nanonood ngayon, hindi lang mga OFW, kundi pati mga kababaihan at kalalakihang nagmahal, umasa, nasaktan, at sa huli, natutong bitawan ang hindi tama. Ang pagmamahal ay dapat may respeto, katapatan, at pag-unawa. Hindi sapat na mahal lang tayo ng isang tao sa simula. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa kilig o sa pangako, kundi sa paninindigan sa kabila ng lahat. Ginawa mo ang lahat para ipaglaban siya. Pinili mong unahin ang pamilya, naghintay ka, nagtiwala ka. Pero sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang iniwan. At alam mo kung anong pinakamahalaga sa lahat? Hindi ka nagpakamartir. Hindi ka naghintay na masira ka ng tuluyan bago ka lumayo. Pinili mong iligtas ang sarili mo. Hindi ka mahina, Tricia. Sa totoo lang, ikaw ang klase ng babae na dapat tularan. Marunong magmahal, pero mas marunong magmahal sa sarili kapag hindi na tama. 2 buwan pa lang ang lumilipas, kaya huwag mong madaliin ang paghilom. Normal lang ang malungkot, ang maalala, ang masaktan. Pero habang tumatagal, mapapansin mong mas lumalalim ang pang-unawa mo sa sarili mo. At unti-unti, mararamdaman mong mas malakas ka na kaysa dati. Hindi mo kailangang pumasok agad sa bagong relasyon
para lang malimutan mo ang sakit. Hindi rin sukatan ng pagbangon ang pagkakaroon agad ng kapalit. Ang tunay na tagumpay ay yung natutunan mong mahalin ang sarili mo. Buo, totoo, at walang kondisyon. Salamat ulit, Trisha, sa tiwala. Ang kwento mo ay hindi lang basta kwento ng sakit. Isa itong paalala sa marami na kahit gaano kabigat ang pinagdadaanan, may liwanag sa dulo. At sa liwanag na yon, nandyan ang pag-asa. Hindi lang para magmahal muli ng iba, kundi para mas mahalin ang sarili. Laban lang, Trisha. Nandito kami at kasama mo kami sa tahimik mong laban. Kung naantig ang puso mo, pakisubscribe ang aming channel at huwag niyo rin kalimutang i-like, mag-comment at i-share ang kwentong ito. Kung nais mong ibahagi ang iyong istorya, maaari ka mag-send sa email ad na nasa baba o sa Facebook account namin. Hanggang sa susunod na kwento, mula sa puso, from Sender PH.